Pag si amo magnakaw sa tao, sa tauhan niya, hindi nakukulong si amo, multa lang. Pero pag si tauhan nagnakaw sa kanyang amo, kulong. Yung data. Tanong na, meron o wala? Hulaan ko na. Siguro maging mga sikat ako manghula. Wala. Walang manggagawa in his right mind, in her right mind, na magbo-volunteer na ilagay siya sa pakyawan. Hindi ko po masasagot, sir, but Ako, sinasagot na kita. Ikaw, tanungin kita. Magkwentuhan tayo rito. Makabilis. Kahit nabutin so, kung sinasabi mo puntang inspektor taga-Dole, baka binayaran. sir, yun pong O kung hindi man, patawasin mo, kung hindi man binayaran, meron ba kayong ginagawang follow-up afterwards, after 6 months o 3 months? Papakorek. Meron ba kayong amo nagnakaw sa kanyang tauhan, papaluin, hoy, i-correct mo yan. Pero pag si tauhan nagnakaw sa kanyang amo, kulong. Qualified theft. Yan yung sinasabi ko. Bakit palo lang? Dahil nakatanggap po ako ng mga reklamo mula sa mga manggagawa na hindi raw po patas ang natatanggap nilang treatment sa workplace. At yung kanilang amo raw ay sila ay dinidehado. So, dati-rati kasi they come to me, nagre-report sila sa akin sa radio program ko, dito sa office ko, and now I told myself, since recess ang Senado, ako nang pupunta. So, nung pumunta ako sa mga opisina nila, na pinagtrabaho nila, I saw many violations. And we have to discuss these violations so that I can craft a law if need be para itong mga problemang kinakaharap nating manggagawa ay maibsan or mabigyan ng solusyon para yung mga pangyapi, pangdidihado, pagnanakaw. I would even call it pagnanakaw. Inanakawan po. May mga magnanakaw na kumpanya. And I'm gonna tell you that right here, right now. Marami mga kumpanya yung mga kawatan. Paano sila naging kawatan? Ninanakawan nila yung kanilang mga empleyado. At hindi sila nakukulong. Ginaganon lang ng Dole, ayusin yung violation na yan. Samantalang kapag yung empleyado nila nagnakaw sa kanila ng barya, agad-agad kinakasuhan sa korte ng qualified theft at nakukulong. Ba't ganon? Pag si amo magnakaw sa tao, sa tauhan niya, hindi nakukulong si amo, multa lang. Pero pag si tauhan nagnakaw sa kanyang amo, kulong. That's not fair. First things first, pag-usapan natin itong pakyawan. Alam ko, nasa labor code to at nasa IRR. Nandito ba yung National Wage and Productivity Commission and your Executive Director, Maria Criselda RC na? Okay. Ma'am Criselda, paki-explain sa amin itong pakyawan or kung tawagin ay piece rate. Tama? Piece rate. Paano po yung isang kumpanya na bibigyan ng permit para sila ay makapag-implement ng piece rate sa kanilang mga empleyado? Ano po yung proseso? salamat po, Mr. Chair. Ang proseso po natin na sinusunod ay nag-a-apply po. Pwede pong mag-apply either yung worker or yung management for a piece rate system. Worker or management? Pwede po. Okay. Sila. Pag nag-apply po ang halimbawa ang worker, magbibigay po ng notice yung Department of Labor sa ang RTWPB doon po sa employer na meron pong ganong application at magtatawag po sila ng conference, magi-schedule po sila ng conduct ng technical assistance para po doon sa firm para po ma-establish po yung pakyaw rate or production standard po ng company. Okay. Pag na-establish na po yung production standards at saka yung pakyaw rate, magtatawag po uli ng conference para ipaliwanag po doon sa management and worker at sila po ay magpapatawag ng conference and the conference will be held saan? Sa office ng Dole o doon sa company? RTWPB po at pwede rin naman po sa company. Okay. Opo. Sige po. Go ahead.
And then? Tapos pagkatapos ho nun ay pag nag-agree po yung management and worker doon po sa result ng production standards at saka yung suggested piece rate based po doon sa pag-aaral ng board, mag-i-issue ho ng order at yun po ay i-issue ng ating regional director. Okay. Pag na-issue na po yun ng regional director ay i-implement na po yun. Mhm. Salamat. Okay. Meron ba ho kayong data kung ilan po yung mga worker ang mismong nagbo-volunteer na gusto ko pong maging pakyawan at gusto ko pong maging piece rate na lang ako, ang sweldo ko? Do you have those data? Sa ngayon po, ang meron po kaming record ay yung pong mga numbers ng companies na... Sa companies. Opo. So ang gusto ko malaman kung meron bang empleyado, worker, manggagawa ang mismong nag-apply sa inyo para mapayagan silang mailagay sa piece rate yung kanilang wages. Kung maaari po sanang ipadala namin sa inyo yung data. Tanong na, meron o wala? Hulaan ko na. Siguro maging sikat ako manghula. Wala. Walang manggagawa in his right mind, in her right mind, na magbo-volunteer na ilagay siya sa pakyawan. Hindi ko po masasagot, sir, but... Ako, sinasagot na kita. Ikaw, tanungin kita. Magkwentuhan tayo rito. Kahit nabutin tayo ng hating gabi. Papayag ka, ikaw magtataas ng kamay. Dole, gusto ko maging pakyawan na lang ako kaysa naman arawan. At yung pakyawan na yon, kailangan mo magtrabaho ng 12, 13, 14, 15 hours para ma-meet mo lang yung minimum. Would you do that? Kaya nga, kung sino man yung gumawa sa IRR, stupido yung gumawa ng IRR na yan. Alam ko nasa labor code yan, pero sa IRR, siningit yung pakyawan. Kung sino man yan, he or she is so fucking stupid. Totoo yan. Alam mo, Madam Executive Director, for the past 20 years, at least ngayon makapagsalita na ako dahil ako po ay isa na, Ma'am, look at me. Don't look at her. I'm talking to you. If I'm talking to you, I'm addressing you. You have to look at me. Seryoso itong problema natin. Wag niyong gawing biro-biro na tumatawa-tawa ka pa dyan. At least ngayon, may magagawa na ako. Yung pakyawan palagi nireklamo, 12 hours kailangan magtrabaho yung isang manggagawa. 13 pa kuminsan. 14 hours. At kailangan magtrabaho silang parang kabayo. Bibilisan nila yung production. Kayod kalabaw, kayod kabayo. Para ma-meet lang yung minimum. How's that? Ba't nakalusot sa inyo to? Akala ko ba meron kayong tinatawag na parang study? O ba't nakalusot mga to? Halos lahat po ng mga manufacturing company, I'll bet you, ganito po ang sitwasyon na mga manggagawa natin kinakailangan kumayod ng 12 hours or more para lamang ma-meet yung minimum wage. So akala ko may ginagawa kayong study. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, sino ang gumagawa ng study? Sino yung meron bang pumupuntang taga-dole na actual na inuupuan talaga doon sa production line at nakakurso mano, tinitingnan? O sige, magtrabaho ka dyan. Titingnan ko kung ilan ang kaya mo, kung yan ba'y pasok doon sa sinasabi ng amo mo na ikaw ikikita na maayos kapag nagpakyawan, kapag pumasok ka sa pakyawan. Meron? May umuupo taga-dole? Mr. Chair, by application po kasi yung pagdedetermine po ng if it is necessary to issue a piece rate or production standard, mag-a-apply po sa amin at Kaya nga, kung mag-a-apply halimbawa- it's necessary. Sige. sorry po sir. Kung mag-a-apply po yung company, malalaman po namin, pero kung halimbawang nag-inspect po ang Department of Labor and Employment at nakita nila na merong piece rate pero wala pong Ma'am, nalilis order. ka. Ma'am, sorry, nalilis ka. So mag-a-apply yung isang company para maging piece rate ang kanilang mga empleyado. Step by step tayo. Pagkatapos pa-apply, gagawa kayo ng evaluation, gagawa kayo ng study. Tama? May proseso. Ang tanong ko, ngayon, lundag na tayo doon sa dulo. Meron ba taga-DOLE, National Wages and Productivity Commission, kayo yon, na pumupunta doon sa nag-apply na kumpanya o
manufacturer para actual na mag-observe. Meron? Opo sir, doon po nila kapag ka po nagkaroon na ng mga schedules, pupunta po doon yung aming staff at mag-o-observe po sila kung paano Okay. po ginagawa yung production process. At Okay. doon po mag-compute sila on the basis of their analysis of the time and motion study. Yun nga po yung ginagamit nila sa pagde-determine ng production standard at saka ng piece rate. Pag nagawa na po nila yon, magko-call po uli sila ng meeting with the workers and management para po pag-usapan yun pong result ng kanila pong analysis base po sa time and motion studies. At pag nag-agree po yung labor and management, ang rule of thumb po na ginagawa ng board ay dapat yung mapapag-agreehan nila na computation ay hindi bababa sa minimum wage. Yun po. Baka yung mapupunta inspektor na bayaran. Kasi halos lahat po talaga, ma'am. Lahat ng napuntahan ko, lahat naman nagsusumbong sa akin dahil sila ay pakyawan, dehadong-dehado. Like I said, for the nth time, they have to put in 12, 13 hours para lamang ma-meet yung minimum. Kailangan magtrabaho sila napakabilis. So kung sinasabi mo yung puntang inspektor taga-Dole, baka binayaran. Sir, yun pong O kung hindi man, ma'am, patawasin mo, kung hindi man binayaran, meron ba kayong ginagawang follow-up afterwards, after 6 months o 3 months? Meron ba kayong ginagawang, kinakausap niyo ba yung mga empleyado? nasa jurisdiction po ng Department of Labor yung implementation process na po kung ginagawa po yon. But ang amin pong mga tao na nag-i-issue ho ng order, ang kanila hong basis ay 8 hours work po, yung kanilang ginagawang time and motion study. Ayun nga ma'am, 8 hours, okay. Kaso nga, sa lahat ng kumpanya na puntahan ko, sa lahat ng mga manggagawang nakausap ko, whether dun sa mga hindi ko napuntahan, pupunta sa akin sa radio program ko, hindi kaya yung 8 hours sa pakyawan para ma-meet nila yung minimum. Kailangan sila mag-put in ng more than 12 hours. 12 or more. Ibig sabihin, nalulugi sila ng 4 hours sa overtime. Di ba? Ngayon, ituturo mo ako sa Dole. Sino sa Dole dapat ang pagalitan natin dito? Yun po kasing ginagawa namin na study, average of 8 hours po talaga yung tinitignan namin doon. So hindi po mag-i-issue ng order ang regional director kung hindi po masasatisfy yung requirement na 8 hours dapat at least equivalent to minimum wage po yung kanilang matatanggap. Doon po siguro sir, kung mamarapatin nyo, kung doon po sa halimbawa meron po kayong nakita na establishment na gano'n, pwede po nating tignan kung sila ay nag-apply ba sa amin para malaman kung na-issuehan talaga sila ng order ng regional director. Dahil kung hindi ho sila na-issuehan ng regional director at nagtatrabaho ho yung Ma'am, tao. lahat na napunta ko na-issuean sila. Ano po kasi yon, violation po yon kung ano. Kaya nga, pero bakit nakalusot? Ma'am, sabi mo 8 hours yung standard na para sa piece rate para ma-meet nila yung minimum nila. Eh pag nag 8 hours sila, ang kikitain lang nila 300 pesos. Kalahati, wala pa sa kalahati or lampas kundi sa kalahati. That's why they have to put in more hours. At kailangan magtrabaho sila mabilis. Sobrang bilis dahil kung magbagal-bagal sila, abutin silang 15 oras. So kung sobrang bilis ang trabaho nila, pwede 12 hours kuha na yung minimum. Pero kung yung ordinary lamang tulad ng ginagawa niya sa Dole, naka-aircon kayo, type-type lang kayo, papirma-pirma, ay hindi. Baka 100 pesos lang. Buti kayo dyan sa National Wage Board, aircon kayo, may merienda pa, kompleto. Meron pa siguro kayo mga vacation leave, etc. Ito mga manggagawa, pinagpapawisan, nagkakasakit. Tapos, 3, 4 ang anak, dami pinapaaral. Sila ang bumubuhay sa kumpanya. And yet, this company let them down. Compliments of you guys and Dole. Kayo ang naging instrumento sa pang-api. Totoo yan. Sorry. I don't know you, hindi kita kaaway dito. Nagagalit ako dahil gumawa-gawa kayo ng polisiya na hindi properly implemented, hindi properly monitored, hindi pinag-isipan. Totoo yan. Kasi kung pinag-isipan nyo ito at pinagplanuhan, pinag-isipan, and then merong follow-through,
then hindi mangyari ito sa ating mga manggagawa. So ano pong solusyon nyo dito? Kasi gagawa po ako ng batas. I-amend ko mga to. Meron dyan mga manggagawa by the hundreds and even thousands na sila ay pakyawan at sila ay naapi. And yet, you guys are not doing anything about it. Kung hindi pa ako nag-inspection. So anong plano nyo po, ma'am? Kaya nga, that's why we have this consultative meeting in aid of legislation para craft ako ng batas kung kinakailangan, bagong batas o tanggalin ko na yung piece rate na yan, i-amend, I don't know. That's why you're here, we're talking. Ano sa palagay niyo po? Salamat po, Mr. Chair. Kung mamarapatin po ninyo, kung okay lang po sa inyo na yung parang first step na pwede po natin gawin ay makuha yung mga pangalan po ng mga establishments na napuntahan po ninyo at nabanggit ninyo para po puntahan ng ating mga inspector sa Department of Labor and Employment, and at the same time kung makuha ho nila na talagang nag-PC rate ay pupuntahan po ng ating mga RTWPBs para i-check po yung kanilang existing ngayon, kasi kung yung existing ho nila ay talagang violative of the labor standards, i-correct po natin yung production standard nila at saka yung kanila pong PC rate. And in the meantime, baka ho gusto rin po ninyong reviewin nga po yung yung pag-i-issue ng piece rate at saka ng production standard through the TMS at saka facility evaluation. Kasi ho kami naman po, for example, sa RTWPBs at saka sa NWPC, ang polisiya ho kasi namin, hindi ho kami mag-i-issue, hindi ho kami titingin ng production standard ng kumpanya kung nakita na ho ng DOLE na may violation po ng minimum wage. Kasi ho, alam naman natin na yung pag-issue ng production standard at saka doon po lalo na po doon sa facility evaluation, pwede ho kasing mabawas doon sa kanilang kikitain na minimum wage. Yung halimbawa ho, yung tulugan nila, yung pagkain, pwede hong ibawas yon. But kung nakita na ho ng inspector na outright nagva-violate ng ng labor standard, ipapakorek po muna yon bago ho sila pa-applyin sa amin para hindi po maabuso yung mga manggagawa. Salamat po. Yan yung sinasabi ko kanina sa opening statement ko, ipapakorek. So pag yung amo nagnakaw sa kanyang tauhan, papaluin, hoy, i-correct mo yan. Pero pag si tauhan nagnakaw sa kanyang amo, kulong, qualified theft. Yan yung sinasabi ko. Bakit palo lang? Dapat kasuhan nyo, multahan nyo. Ba't ipapakorek? Don't use that word, ipapakorek. Parang binibaby-baby nyo mga magnanakaw ng mga amo. Per po sa aking mga kasamahan sa Department of Labor kung ano po yung mga penalties na pwede pong ibigay. Salamat Meron na po. ba kayo na penalize? Can I see the data, the records? Meron na po ba kayo na penalize? Meron na ba kayo na kasuhan? Magkano na po yung na-penalize? Ilan ng kumpanya na penalize nyo? I need to see the records. Kasi pag wala, then alam na this, sabi pa nga nila, sa magkanong kadahilanan. Well then, sige, give me right now. Tingnan natin kung meron na kayo na penalize, namultahan, ilan na. Namultahan nyo na kumpanya kasi nga nag-violate doon sa sinasabi ni Executive Director Criselda sa piece rate na nag-apply sila at hindi nasunod kung ano yung nakalagay sa application nila, or nagpa-piece rate sila nang wala naman silang permit. Meron kayong record na ganon. Ilan? Mr. Chair, wala pa po tayo na-penalize on that. What we can penalize only is the violation of underpayment of minimum wage under Republic Act 8188. So bakit sa IRR hindi nyo sinama yon sa labor code na pag yung isang kumpanya nagsinungaling o nandaya doon sa piece rate, ito yung katapat na violation, then ito yung equals na multa. Wala pala kayong ganon. Wala pa po, Mr. Chair. Baka ito po yung another opportunity para i-improve ang ating existing law. We can have perhaps an express provision on that para clear po din sa mga... So in other words, marami na mga magnanakaw, kawatan, mandurugas ng mga kumpanya, ng mga amo na hindi na paparusahan. Pinagsasabihan lang, hoy, baguhin mo yan. Huwag mo na ulitin. Ganun lang. Tama.
Yan sabi kanina. Pero pag yung amo, magnakaw lang halimbawa, manufacturer ng tsinelas, isang pares na tsinelas, nako, qualified theft, kulong agad. Dalhin agad dun sa kay sarhento. Tapos sarhento, pasa kay piskal, kulong na yan, wag na lumabas siya. Very unfair. That's why I have a bill pending, yung qualified theft. This time, wala nang dole-dole, korte. Pakulong yung mga kawatang amo.